day everyone, I'm Valerius Marquez, and ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa alalinuan, mga gawain ng mga entrepreneur sa pagpapaunlad ng pamilya at pamayanan. At under ito ay ang mga payak, pagsiyasat ng mga entrepreneur sa pamayanan. Alam naman natin na ang pagninegosyo ay hindi basta-basta. Meron tayong mga pinaghahandaan bago tayo gumawa o bago tayo magsimula ng negosyo. Una dyan, titignan natin kung magkano yung benta natin, yung mga produkto natin, yung mga gagamitin natin sa pagtitinda, at ano pa? Yung mga para gumagawa tayo ng mga SWOT analysis ng mga business natin, gano'n, diba? So next, narito yung mga pamamaraan ng paghahanda sa pagsisimula ng negosyo. Una, narito ang pagsisiyasat sa pamilihan. Dito, nakalagay dito ang suriin ang kalidad ng mga produkto. Sa pagsisiyasat ng pamilihan, halimbawa na lamang isang negosyo tayo sa market. Ay ngayon, gusto mong malaman kung ano yung mga product na mas binibili ng mga tao. And then doon mo titignan ng parang magsusurvey ka kung ano yung mga mas binibili ba ng mga tao, yung presyo ng produkto na yon, kung magkano, or kumikita ba, or kumikita ba yung mga nagbebenta nun, at para malaman mo kung ano yung mas bagay na mas ibebenta mo. Halimbawa, sa barrio, kapag tayo ay nagnegosyo sa barrio, halimbawa ngayon, titignan natin kung ano yung mas kailangan ng mga tao. Halimbawa, sa mga panahon ngayon, tag-init, ano yung mga kadalas na binibenta ng mga taga-barrio? Halo-halo! Halo-halo! Ice candy! Diba? Ice candy, halo-halo, mga banana sweet, yung mga ganon. And doon, dito na pumapasok yung pagiging business-minded ng mga tao, which is titignan nila kung ano yung mas kailangan ng mga tao. Halimbawa na lamang nung ako ay elementary. Nung elementary ako, grade 3, ang init ng panahon, and ako nakapag-isip ako na pwede kayong magtinda ako ng banana sweet, ng ice cream. Which is, tinutaba ko yung tita ko na, tita, pwede ka ba gumawa ng ganito at ako magtitinda sa loob mismo ng classroom? So yun, nagbenta ako, and then kumita naman. In high school naman, ganoon din. Alam kong yung mga classmate ko is parang lagi siya nawawala ng ballpen, sarap ng hirap. Ang ginawa ko, bumili ako ng isang 2 na ballpen, and then ganoon, binibenta ko siya ng 8 pesos isa. Which is, doon po kasi yung pagiging business-minded ko, and sisiyasat ko yung mga mas kailangan ng mga tao. And diba, dito yung mga sa palengke, titignan natin yung kalidad nila, kung okay ba, kung fresh ba, and yung mga gulay, diba? Mostly, mga gulay, yung mga kadakato is parang madaling mabulok. So dito, tignan natin yung mga product na fresh and talagang kikita ka and hindi ka malulungkot. And next, pagsisiyasat ng mga lokal na materyales. Dito naman, sa pagsisiyasat ng mga lokal na materyales, ano ba kayo yung mga lokal na materyales? Nandiyan yung mga damit, bag, mga walis, mga gitara, ano pa? Sapatos, sinelas, yung mga ganun, yun yung mga lokal na materyales na ginagawa sa ating bansa. Dito naman, hindi porket, halimbawa, nagbenta ka ng damit. And yung damit na yun is, tignan mo yung kalidad ng produkto, kung ito ba ay manipis, makapal ba, mga ganun, and tignan mo din kung, kung ito yung pagdok sa masa, which is, kaya ng bulsa ng mga consumers mo. Halimbawa, nagbenta ka ng damit, and ang mahal-mahal, binenta mo siya ng 150, tapos ang nipis-nipis din, ang nipis-nipis din, tapos binenta mo sa mga tao. Ang maging kalabasan, masisira yung business mo. Which is, hindi ka pupuli sa'yo yung mga consumer mo at hindi na sila bibili sa'yo. Halimbawa na lamang ito yung walis. Yung walis na may naalala ko dyan eh. Nung nanay ko kasi bumili siya ng walis. And then, inuwi sa bahay, 100 pesos daw. Ako naman, ituhan niya ako magwalis. Then, ang pagkasi ko di walis,
Hinaksuksot! At sabi ko din nanay ko, pasok ko ano, nakapita pa. Pasok ko nga ron, kahit po tayo sa ginamit na day ko ay di wales. Hindi nalakamay nga, hindi siya kalidad na to. Bis binanay ko na hanap ko gumagata niya yun. So, ito na pumapasok yung, hindi niya, yung nagbenta nun, hindi niya tinignan yung quality ng mga materials na kanyang binibenta. Which means doon nasisira ang isang business. And then, third, suriing mabuti ang kapaligiran. Dito naman, ito ay pag-aralan ang laki ng population. Sa pag-negosyo, pagsimula ng negosyo, halimbawa, nalaman sa barangay. Sa barangay, sa mga street ninyo, tignan nyo yung laki ng populasyon na inyong magbenta. Halimbawa, nagbenta ka ng nakadamit. And then doon, tignan mo kung yung bang mga tao, kung yung ba, angkop yung mga binibenta mo sa laki ng populasyon ng mga ng iyong barangay. Kung naman, 2020 gayang ngayon na balay, ayan nyo, katanagla ko pati nakamingin ng mabagbago at ang magbuka. Di ba awan? Ano ba, Granny? Balyumi? Ano lang, ilan lang mga bahay doon, nandun sa mga tek, gano'n sa mga na bahay. And then, yung kapit-bahay namin, nagbenta ng kukay-kukay. Kasi yung bibili doon, kami lang naman, di ba? Tapos may nalugiso na, and then tatakan sila naglalaki. So, dapat, kapag nagsiyo ng business, tignan natin yung laki ng populasyon sa ating pagbenta. And fifth, alam niyo ang edukasyon ng mga nasa paligid. Dito naman, tignan mo yung mga, kung abogado ba, kung mga attorney ba, yung nasa paligid mo. Halimbawa, nagbenta ka ng damit, halimbawa din, yung mga bag na Louis Vuitton, and then yung mga consumers mo is may hirap. Huwag ka na mag-expect na may bibili kasi hindi kaya ng mga consumers mo yung binibenta mong mga bag. And next, alamin ang mga negosyong nakatayo sa paligid. Dito naman, alamin mo yung mga negosyong nakatayo sa iyong paligid. Tignan mo kung ano yung mga existing na mga negosyo na kapaligid sa'yo. Kung kayo meron sa mga negosyo. Huwag mo nang gayahin yung isang negosyo kung alam mong kung ay pagod sa kanila. Halimbawa, kainan. Alam mo malaki yung kinikita ng kainan ni Aling Marie. Kapit-bahay mo siya. Ikaw naman, gusto mo siya kung kalabanin or kompetensyahin. Talaglako kami, tataagin ginura kayo. O diba? Dapat pag alam mo may negosyo na isa, huwag mo nang kalabanin. Kasi ito ay magdulot ng pangiguaan or gap between sa mga neighbors. Halimbawa nalaman sa amin, sa kita ko, hindi yung kapitbahay niya. Yung kapitbahay niya, nagtindahan. Hindi dito ako nagtindahan din. Ngayon, parang sumakit yung loob nung sa kabilang kanyang kapitbahay. And then, dito ko naman nagbenta ng ice cream para may iba sa kanyang tindahan. And then, yung isa naman, nagtinda rin ng ice cream. Yung isa na naman, nagtinda ng mga chinelas. Nagtinda rin ng chinelas. So ang ano doon, parang nag-anuan sila sa Facebook. Parang ganyan, parang gala-gala, ganyan. Kaya doon, wala na. Hindi na sila nag-uusap hanggang ngayon. Parang meron ng gap sa kanila. So, dapat kapag nagtayo tayo ng negosyo, alamin natin or wag natin gayahin kung ano yung negosyo ng mga system natin sa negosyo. Then, fourth, personal at pagkikipanayam sa pamilya at pamayanan. Dito naman, tingnan natin kung ano-ano yung mga pangailangan ng mga tao. Which means, kaya tayo mag-negosyo sa pamamaraan ng pakikipagpanayam sa mga tao, kung ano yung mga kailangan nila, kung ano yung mga need talaga nila sa kanilang barangay, at yun yung mga ibenta mo. Which is yun yung pinapalatab mo na pwede kang magpagpanayam or mag-interview sa mga barangay mo, kung ano yung mga needs nila, at yun yung ibenta. So, ang lima, pagmamasid ng karanasan sa ibang lugar. Dito naman, kagaya ng sabi ko kanina, pwedeng magtayo ka ng negosyo sa iba't ibang lugar, pero iwasan natin yung magbenta tayo ng mga pancake.
ano ba yung mga peking produkto na lumalaganap ngayon? Nandiyan ang sigarilyo. Number 1 yan na maraming mga peking sigarilyo. Ano pa? Mga sabon, mga safeguard, right? Meron din mga peking safeguard na nabibili ngayon. Mga beauty products. And dun yun, kapag alam mo naman na nakakasama sa negosyo mo, huwag mo nang gawin. And huwag mo nang gawin, and dapat parang manatili ka sa mga produkto na nakalidad at talagang makakatulong sa mga tao. Huwag mo hayaan na yung mga product na yun isa sa kasinan mo ito. Good morning everyone, I'm Myla Lamaso. Pagkakanda sa munting mga kalakad. Una, pinag-aaralan ng entrepreneur ang uri ng negosyong itatayo. Yung gagawa ng mga palinda, dapat pag-aralan ng entrepreneur kung ano uri ng produkto ang gusto nilang ibenta, kung saan na makakuha ng mga supplier at kung paano ito ipamamahay sa mga customer kung pipili ng bultuhan. Dapat pag-aralan ng entrepreneur kung paano makakuha ng mga pagpresyo sa mga bultuhan at kung paano ito ay ibibenta sa retail market. Kung may kasama siya sa pagnenegosyo, ang pagtutulungan sa pagnenegosyo, maaari magulong ng advantages tulad ng pagmamahagi ng mga responsibilities at resources. Ngunit mahalaga rin ang pag-aaral ng mga dynamics ng partnership at pagkakaroon ng maayos na kontrata upang maiwasan ang conflict sa kinakalan. Pinag-aaralan ng entrepreneur ang kakailanganin sa itabay ng negosyo, kung paano ipagpipili ang mga paninda, dapat alamin kung saan makakabenta ng produkto at kung paano may paparating ito sa target market. Pangalawa, kung anong uri ng makina ang gagamitin sa paggawa ng mga paninda. Dapat pag-aralan kung anong task equipment at machinery ang kailangan para sa produksyon ng mga paninda. Pangatlo, kung saan magagaling ang materyales na gagamitin. Dapat alamin kung saan makakakuha ng maliban na materyales at kung paano ito may pamahagi ang mga produksyon. Pang-apat, kung ano ang pinakailangan kapalihan ng mga tao o magagawa. At kung saan magagaling ang karagdagang pangailangan. Pagkakano ang halaga na kailangan para sa unang kapital, paggastos sa pagpapalakad, paggastos sa mga promosyon, pagsweldo ng mga magagawa, pagpaganda ng lugar ng negosyo, at paggastos sa mga sasakyan, panghakot, panghatid ng pamilya ng mga kalakad. Number 3, nag-aaralan ng entrepreneur ang istruktura ng organisasyon. Kung sino ang mamamahala sa negosyo, kung pasarili o proper partnership. Kung pasarili o proper partnership, ang may-ari ng negosyo mismo ang karaniwang namumuno sa management ng negosyo. Kasi siya ang nagmamay-ari at responsible sa lahat ng aspeto ng negosyo. Sino ang nagmamahala sa management? Sa management, mayroong board of directors na nagkakahalaga ng mga stockholders o shareholders upang mamahala sa negosyo. Production. Ang operations manager o productions manager ang karaniwang namumuno sa produksyon ng negosyo sa isang korporasyon. Sila ang responsable sa pagpaplano o pag-organize. Marketing. Mayroong marketing manager o
Ilanggas pagsunod sa pagko at pagpapatupad ng mga matinding backdates. Kung sino ang makakahalal sa pagtanggap ng pera kung paano masubaybayan ang relasyon. Nag-aaralan ng interpreter ang ganyang magiging maripili o merkado. Kung sino-sino ang magiging maripili at kung anong servisyo ang kailangan. Sino ang potential na mga maripili ng kanyang produkto at kung ano ang kanilang mga pangunahing pangailangan ng pinag-aaralan ng interpreter ang lugar at magtatayuan ng negosyo. Kung malayo o malapit ang mga pamilihan, pangungumbahan o sa sariling lugar, kung maayos ang elektrisidad, tubig at mga pangunahing pangailangan. Sa pag-aaral ng lugar at pagtatayuan ng negosyo, mahalaga para sa interpreter ay sa alang-alang ang lokasyon ng negosyo. Dapat nilang pumuhin malapit o malayo ang mga panilihan sa kanyang negosyo kung makikayang makisama kayo para sa kanyang produkto o servisyo. Sumama naman tayo sa mga batas natin tungkol sa entrepreneur. May mga tiyak na batas at tungkulin na itinatakda ang pamahalaan para matulungan ng mga pangangalakal. Ilan sa mga ito ay ang mga student. So meron tayong ginawa muna ay ang Magna Carta for Small Enterprises, Fair Trade Laws, Business Name Registration, Retail Trade Act of 1954, Executive Order Number 226, Executive Order Numbers 264 and 288 o tariff reform measures. At ang panghuli ay ang decentralization or localization. The first one, let's discuss the Magna Carta for Small Enterprises. So, ang Magna Carta for Small Enterprises or kilala rin bilang RA 6977. Sa batas na ito is ito yung nabibigyan natin ng pansin yung mga small at medium enterprises. At nakikita din ang Small and Medium Enterprise Development Council at Small Business Guarantee and Finance Corporation. Dahil sa batas na ito is may tatabuhin natin at tutulungan yung mga maliliit na negosyo or small enterprises. So next one is yung Fair Trade Laws. Sa batas naman ito yung nagtatakta ng mga hanggaran ng presyo ng mga malakal o mga grade. At sa gawin is magtanggal natin yung mga karapatan ng mga mamimili or mga consumers. So, halimbawa sa Fair Trade Laws is yung the Philippine Competition Act or RA 10667, and it is to promote the fair trade and prohibit anti-competitive behavior. So the third one is yung business name registration. So sa business name registration naman, is kilala rin ito bilang the Republic Act 3838. And from the name itself, kailangan ma-register yung name ng isang negosyo na sa gawin is hindi magamit ng iba yung registered name na sa gawin yun nga, maging legal yung pangalan ng isang ang pangagat ay ang Retail Trade Act of 1954. Sa law naman na ito is, ito yung, for example, yung dapat is yung 100% lang na pag-aari sa Pilipino na yung isang negosyo. Sila lang yung pwede magbenta ng pilihan. And then panglima is yung Executive Order Number 226 or sila lang nila the Omnibus Investment Code. So, sa batas naman ito is hindi kaya siya bilang sa mga negosyo, sa mga panyaga na mapunan ng isang negosyo sa ating bansa. Pangalin, Executive Order Numbers 264 and 218 po, tariff reform measures. Batas naman ito is hindi pumapasok yung pagbabago ng tarifa o mga struktura ng tarifa o mga buwis. Sa ganoon is pabigyan ng mga
bigyan ng pagkakataon ng mga local industry na makipagsabayan sa ibang bansa. At last one is the decentrality or locality. So pag sinabi kasi natin decentrality, from national authority, yung authority na yung lilipat sa local government. Mas na gano'n is mabigyan sila ng or mas mabigyan sila ng pansin sa bigay na natin ng mga opinion sa mga critical na issue sa next one is yung mga kailangan upang maging legal ang isang negosyo. So sa first column, yung mga dokumento. Pangalawa, yung mga ahensya ng gobyerno ay yung mga halagaan. So first one is yung barangay permit. So, nakuha natin ang maging barangay permit sa barangay permit. Maging rehistrado at legal ang negosyo sa barangay. Pangalawa is yung business permit, sanitary permit at health card. Makuha ito sa City Health Office Local Government. Kailangan ng business permit, sanitary permit at health card upang maging rehistrado at legal sa City Hall at makasiguro na malinis at walang sakit ang negosyo. Pangatlo is yung pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo. At makukuha ito sa ahensya ng gobyerno sa Department of Trade and Industry or DTI, Securities and Exchange Commission, Cooperative Development Board. Ito ay para sa sole partnership ng negosyo upang magkaroon ng legal na pangalan at hindi magamit ng iba. At yung Securities and Exchange Commission naman ay para sa mga partnership at corporation. At yung Cooperative Development Authority ay para sa mga cooperative. Pang-apat is yung pagpaparehistro para sa pulis at makuha sa Bureau of Internal Revenue or BIR upang magkaroon ng opisyal na resibo kung magamit sa opisyal na transaksyon nang sa ganoon upang makapagbayad ng tamang pulis. And next, nagiging maginhawa ang buhay dahil sa magagandang muli ng mga production. Dito isang mga entrepreneur ay may malaking papel sa pagpapagulan ng pamumuhay ng pamilya at pamayanan. Bukod sa pagbibigay ng trabaho, sila rin ang nagpapalangan ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagkikita ng kanilang production. Pagsisimulan dito ang manakap, may mga bagay na dapat sinaalang-alang at pagtutunan ng pagsisimulan ng pagnegosyo sa piliin ang sarili sa kayaan. Dito ay halaga ang pagsusuri sa sarili sa kayaan, pagtitiwala ka sa sarili mo at pagsisikap ka. Number 2, suriin mabuti ang kapaligiran. Dito ay ang pagsusuri sa kapaligiran ay mahalaga sa pagnegosyo. Dapat alam mo ang pamamagisya mo sa pagnegosyo. So, number 3, pinalalawak ang kaalaman at kakayahan. Ito ay nagbibigay sa mga kasalanan at kaalaman na kinakailangan upang karoon ang mga hamon sa pagnegosyo. Or pagpili ng produkto o servisyo. Ang pagpili ng produkto o servisyo ay isang bahagi ng pagnegosyo. Dapat isipin ang demand ng produkto. Pagbuo ng plano ng negosyo. Dito ay naglalaman ito ng mga layunin sa pagpapatakbo o pagkaisan ng negosyo. Paglikod ang putusan. Dito naman ay magsasagawa ka ng financial protection. Magkano ka paano ka makakaipon ng sapat na pondo para sa iyong pag-rehistro ng negosyo. Ang pag-rehistro ng negosyo ay isang legal na proseso na kailangan upang opisyal ang makapatunayan ng iyong negosyo sa pag-rehistro.
pagsasagawa at pagpapalakad ng negosyo. Ito ay binabibilangan ng pagpaplano ng operasyon at pamamahala sa mga empleyado. Pinag-aaralang mabuti ang kalagayan ng negosyo. Dito is kailangan mo ng screening ng mga kalidad ng mga negosyo. Pagtutungo sa mga kasama at sa mga empleyado. Ang tamang pagtutungo sa mga empleyado ay naglalarawan ng magandang liderado at nagpapalakas na sa mga sa loob ng transaksyon ng negosyo sa maayos at malinaw na paraan. Kailangan nakikita ang cash flow o ang pera na tatanggap at ibinabayad upang madaling makita ang gusto o kita ng isang negosyo. So ang uri ng record o talaan ay ang mga listahan ng mga produkto na binili mo or naibenta mo sa iyong business. For example, Vincent, di ba may kantina kayo? So, di ba meron kayong yung listahan ng mga products na binili nyo at yung mga nabenta nyo? Meron doon kung yung mga pinita nyo. Yung ay yung perang yung perang iniipon-ipon para madami mo yan. So, sa karamihan sa mga tindahan ay meron na. Mahalaga sa mga halimbawa ng katibayan, mga ang resito na nabiling produkto o materyales, renta, bayad sa tubig at kuryente. Pangalawa,